Palakpakan naman po natin si Lord. Amen. Isa pong mapagpalang umaga sa bawat isa. Batiin mo naman yung katabi mo ng good morning. Yan. Kung wala kang katabi, humanap ka ng katabi. Joke lang. Yan. May katabi naman lahat. Ay, si Trixie. Ayan. Good morning po, mga kapatid. Ayan, sabi po sa inawit natin, no, mahal na mahal kita, Panginoon. Ngunit alam po ba natin, mga kapatid, na bago po natin mahalin si Lord, siya muna yung unang nagmahal sa atin. No? And yung pagmamahal na binibigay natin kay Lord, ano yun? Yun lang talaga yung pwede nating mabigay. Sa totoo lang. Yung pagmamahal, yung worship. Kasi lahat naman ng meron tayo, galing lang din po yun sa Kanya. No? Yung lakas natin, yung buhay natin, galing lang yun sa Kanya. Yung salapi natin, pagbabalik lang din po sa Lord, even yung tithes and offering, hindi po siya talaga pagbibigay. Wala po tayong kayang ibigay kay Lord. Kasi siya po yung unang nagbigay. Kaya lang po tayo nakakapagbigay sa Kanya. At siya po yung unang nagmahal, kaya po tayo nagmamahal sa Kanya. Noong nakaraang linggo po, pinag-aralan natin ang patungkol sa gospel. Ano nga ba yung sangkap ng gospel at ano yung gospel? No? Nalaman natin doon na yung gospel ay istorya na binuo ng Diyos. Istorya patungkol sa pagmamahal niya sa tao, kung paanong ang tao ay makasalanan at kung paanong mahal niya ang tao, kaya si Jesus mismo nagkatawang tao para maligtas ang tao. No? At nalaman din natin doon na yung gospel, hindi pala siya ang gospel ay hindi relihiyon. No? Ang gospel, hindi siya negosyo, of course. So, tuloy-tuloy tayo sa pag-aaral. What is the message of the cross or message of the gospel? Yan. Familiar ba kayo sa word na yan? Yan po yung name ng church nila, Pastor Tom. Message of the gospel. So, alamin natin, mga kapatid, kung ano nga ba yung mensahe ng gospel sa buhay ng isang Kristiyano. Ito po ay a message of the power of God. This is also a message of the wisdom of God. And finally, this is a message of the love of God. Sa ating pag-uumpisa, maaari po ba tayo tumayo at tayo ay magbabasa ng ating main text or verse. Sa 1 Corinthians chapter 1 verse 18, tayo po ay makibukas. Chapter 1 verse 18. Ayan, meron na pala, no? Ayan, ito po yung mga magiging main points natin. Message of the gospel is a message of power of God, it's a message of wisdom of God, and finally, it's a message of love of God. Sige po, makibukas po tayo sa 1 Corinthians chapter 1 verse 18. Yan. Sige po, sabi po rito, ang mensahe tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus ay kahangalan para sa mga taong napapahamak. Ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos para sa atin mga naliligtas. Amen. Salamat po sa kanyang salita. Tayo po'y manalangin. O Diyos, amin pong pagpapatuloy sa linggo pong ito. Amin pong tatalakayin, Lord God, yung patungkol sa mga mensahe ng gospel or ng krus. Ano nga po ba, Panginoon, yung nais mo patungkolan sa amin, patungkol po sa gospel? Dinadalangin ko po, O Diyos, na sa aming paghayo sa pag-aaral ng iyong salita, gabayan mo po kami, Lord God. Ang iyong banal na Espiritu ang siyang mangusap, magpaunawa, at magpalago sa amin, Panginoon. Nawa, lahat ng binhing aming matatanggap, huwag nakawin ng kaaway. Nawa, ito po'y matanim sa matabang lupa. Nawa, Panginoon, ito po ay tumubo, ito po ay mamunga, ito po ay lumago. Dinadalangin ko. Marami po salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po'y makakaupo. Mahalaga po, no, mga kapatid, na sa pakikinig po natin ng Word of God, ready po yung heart natin. Ready po yung heart natin.
Sino yung nakapag-try ng maging plantita nitong nakaraang pandemic? Magtanim-tanim. May bakuran, nagtatanim. Di ba bago tayo magtanim, kinakalaykay talaga muna natin? Or binubungkal natin, tinatanggal natin yung mga maliliit-liit na mga damo, tinatanggal natin yung mga kalat, no? At binabasa natin ng kaunti. Pagka nagawa na natin yun, saka lang natin siya tinataniman. Yun po yung ginagawa sa atin ng praise and worship. No? Kaya meron tayong kamustahan, ngitian, tapos lalapit tayo sa presensya ng Diyos, hingi tayo ng tawad sa Panginoon, aawitan natin siya. Yun po yung panahon na binubungkal po yung puso natin. At sinasabi rin song leader natin no, na ito yung panahon para lumapit tayo sa Diyos, i-worship natin siya, sambahin natin siya. Yun yung panahon na binubungkal natin yung puso natin. Para sa panahon ng pakikinig ng salita ng Diyos, handa na. So may tanong ako mga kapatid, handa na po ba tayo makinig ng salita ng Diyos? Sapagkat ang salita ng Diyos, hindi lang po siya natatanim sa isipan natin, pero kailangan siyang matanim sa puso natin. Pag ang binhi, tinanim mo lang sa isipan mo, or hindi mo tinanim at all, para kang kumuha ng buto ng santol, tapos hinagis mo lang sa ilog. Or kumuha ka ng usbong ng water lily, tapos tinanim mo sa bakuran. Or ng kangkong, tapos tinanim mo sa bakuran. Hindi siya tugma, hindi siya pwede. So, ang salita ng Diyos, tumutubo po siya sa puso. No? Ang nagiging bunga po ng salita ng Diyos, pakikinig salita ng Diyos, faith. So, tulungan tayo ng Panginoon na sa pag-aaral natin na to, ma-increase po yung ating faith. Yung faith naman, nagmumula siya sa knowledge, sa Word of God. No? Ang pananampalataya nagmumula sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Yan. Unang natin pag-aaralan, it is a message of the power of God. Sa Romans chapter 1, verse 16, Tagalog na lang tayo. Yan. Hindi ko kinakahiya ang magandang balita sapagkat ito. Ano yung ito rito? Yung magandang balita. No? Ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego. Ang kapangyarihan, ang nag-iisang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas sa mga tao ay ang gospel. Ulitin ko, ang Diyos makapangyarihan. Amen? Pero nag-iisa niyang kapangyarihan para sa ikaliligtas sa mga tao, gospel. Wala na siyang ibang paraan para maligtas ang tao kundi sa gospel. Yun po yung soul, pag sinabing soul, nag-iisa, at katangi-tanging paraan kung paano ang tao ay maliligtas. Walang ibang pamamaraan. Pwedeng magpakita ang Diyos ng miracle. Sabihin natin, miracle, magpakita ang Diyos ng mga dakilang tanda. Pero kung yung mga tao makakita ng dakilang tanda, hindi pa rin maniniwala sa gospel, hindi pa rin siya maliligtas. Amen? Ilan po ba yung mga tao na nakapakinig ng salita ng Diyos, nasyaran, pinag-pray yung sakit niya, gumaling siya, pero hindi pa rin nanampalataya, tumalikod pa rin at nagpatuloy sa kanyang buhay. Kahit gaano karaming tanda yung makikita natin, or gaano karaming himala yung maiparanas sa atin, kung hindi po natin paniniwalaan yung nag-iisang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng tao, wala pa rin po tayong mapapala. Sapagkat ang gospel ay ang kapangyarihan ng Diyos, especially for salvation. Ang Diyos marami kapangyarihan. No? Si Lord marami siya kapangyarihan. Pero ang gospel, ang nag-iisa niyang kapangyarihan para yung mga taong nasa dilim, dalhin niya sa liwanag. Ano nga ba yung gospel? Yung storya na ginawa ng Diyos. Biruin nyo, no? Maraming ways si Lord na pwedeng gawin para maligtas ang tao. Pero ang ginawa niya, may kita nyo kung bakit yung ginawa niya later. To the point na sobrang plain. To the point na parang wala masyadong fireworks. Wala masyadong kinang. Wala masyadong thrill sa storya. Especially pag lagi nang napapakinggan. Kaya mga kapatid, ang response natin dapat sa gospel, ayan, yung power of the gospel first to the Jews, then to the Gentiles. Ibig sabihin, yung kaligtasan ng mga Hudyo parehas lang sa mga Hentil. Naliligtas rin po ang mga Hudyo, which is yung salvation po sa kanila galing, si Jesus sa kanila galing. No? Naliligtas pa ang mga Hudyo kung sila'y mananampalataya sa Panginoong Jesus.
Karamihan po ngayon sumusunod pa rin sa Torah. Sumusunod pa rin po pa rin sa kautusan or kasulatan, pero hindi na po yun. Hindi na nga yung naging sapat eh. Kaya nga yung lumang kasunduan or lumang tipan, pinalitan ng bagong tipan or bagong kasunduan. Yung lumang kwento, kinumpleto sa pagdating ng New Testament. So anong response natin? Dapat hindi tayo nahihiya sa pag-share ng gospel. Amen? Because sa gospel na pinagkatiwala sa iyo ng Panginoon, nandiyan po yung kapangyarihan. Nandiyan po yung kapangyarihan sa ikaliligtas ng mga tao. Una, sa kamag-anak mo. Pangalawa, sa kapitbahay mo. No? Ikaliligtas ng mga tao. Una, sa mga malapit sa buhay mo. Pangalawa, sa mga taong nais mo nang sharean. Sige, punta tayo ulit dun sa Romans 1, verse 16. Kaya si Pablo mismo, hindi siya nahihiya sa pag-share ng gospel. Kasi alam niya, na yung pagbuka ng bibig niya, may kapangyarihan. Alam mo ba, mahal ka ng Diyos? Yun lang. Makapangyarihan na yun. Alam niyo po ba, si Pastor Jun, high na high siya sa Taytay. Nasa Taytay siya. High na high siya dyan pagka siya ay, di ba, bumabatak siya ng droga, ng marijuana, shabu, tapos pagka bumababa na raw yan, iinom naman daw siya ng alak, sabay-sabay na yan. Hanggang sa parke, dyan sa Taytay, wasted siya, may lumapit sa kanya isang babae. Sabi, alam mo ba, mahal ka ng Diyos? Di ko alam kung intindahan niya nung panahon na yon, pero yung mga salitang yun yung naging kapangyarihan, nagkaroon ng entryway si Lord para mag-work through Pastor Jun. Kasi ang gospel po, yun lang po yung nag-iisang kapangyarihan ng Diyos para maligtas ang mga tao. Isipin nyo kung walang nagsalita ng mga ganong salita. Maliligtas ba ang isang tao? Hindi po maliligtas ang isang tao. Kailangan po may magsalita. Kailangan po may mapapakinggan. Yun po ang pinagmumulan. Kaya si Pablo mismo, hindi siya nahihiya mag-share ng gospel. To the point na yung pag-share niya ng gospel ay umaabot na sa kulungan. Umaabot na sa bingit ng kamatayan, hindi pa rin siya nahihiya mag-share ng gospel. Tayo mga kapatid, apply na sa panahon ngayon, ano ba yung nagiging kabayaran natin sa pag-share ng gospel? Oras, lakas, kapal ng muka. Yung sasabihan ka na anjologs mo naman, pre, ano ba, 2024 na. Di ko alam ba't nauso yung mga ganong salita no, na 2024 na, naniniwala pa rin kayo dyan. Ano ba eh? Oh, mas maganda yun, no? Mga kapatid, 2024 na, hindi pa rin kayo naniniwala. No? Kaya tayo mga kapatid, ang response natin, dapat huwag tayong mahiya. Pagkapapangunahan tayo ng hiya, darating yung time na huli na yung lahat para tayo makapag-share. Huli na ang lahat. Wala na yung gusto mong sharean, yung pinapasharean sa'yo ng Lord, wala na. Pwede sana kung pumunta lang ng ibang bansa, ibang lugar, pero paano kung wala na talaga siya? Hindi mo na siya masyaran, namatay na siya. Pinanguna natin yung hiya natin. Si Pablo hindi siya nahiya na mag-share ng gospel. Actually, tinuturing pa nga niya po ito na pribilehiyo. Na maging parang bearer ka ng good news, bearer ka ng kapangyarihan ng Diyos. Amen po ba? So, tignan mo yung katabi mo. Yang katabi mong yan, dala-dala niya po yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay niya. Nadala-dala niya sa bibig niya yung salita ng buhay. Dala-dala niya yung mabuting balita, no, na maaaring magligtas sa kanyang kamag-anak, kaibigan, kapatid. Sa 2 Timothy 2 verse 8. Tignan natin. Alalahanin mo si Jesucristo ang muling binuhay at nagmula sa angkan ni David ayon sa 1 Timothy, 2 Timothy ba? 2 Timothy to? Wait lang. Oo nga no. Hindi ko siya napalitan.
Ito na sa 18. Hindi. 1 Timothy 2:18. Yung 9, tignan mo yung 9, 2 verse 9. Yan. Ito ang dahilan ng aking pagdurusa at pagkagapos na parang isang kriminal. Subalit hindi kailanman may gagapos ang salita ng Diyos. Yan. To the point na pinaparusahan na siya, makukulong siya, and namatay na siya. Isang beses siyang namatay dahil sa gospel. Pinagbabato po siya. Namatay na po talaga ito si Pablo at nakaranas siya ng resuscitation, ng himala, ng revival. Na-revive siya. And alam naman natin na si Pablo ay isa siyang maliit lang na lalaki. Maliit lang po siya. At makapangyarihan siya magsalita. Paano natin nasabi na maliit siya? Kasi nung time na tinatakas siya ng mga kapatid mula sa mga taga-Thessalonica, nilagay siya sa isang basket. Tapos nilaglag sa kabilang pader. So kung malaking tao ka, hindi ka kasya sa basket. Nilagay siya, saka siya hinulog ng paunti-unti sa pader. Yan. Sa 2 Timothy ulit, 2 verse 2. Ang mga narinig mo sa akin sa harapan ng maraming saksi ay pagkatiwala mo rin sa mga taong may katapatan at may kakayanang magturo naman sa iba. Ulitin ko, sinasabi to ni Pablo kay Timoteo, ang mga narinig mo sa akin sa harapan ng maraming saksi ay pagkatiwala mo rin. Ano tong sinabi ni Pablo sa harapan ng maraming saksi? Maraming bagay pero isa rito yung gospel. No? Yung sabi ni Pablo rito, yung narinig mo sa akin sa harapan ng maraming saksi, ipagkatiwala mo rin sa mga taong may katapatan at may kakayanan magturo naman sa iba. Yung narinig mo sa akin sa harapan ng maraming saksi, ituro mo rin sa iba. Sabi niya, ituro mo rin sa iba na may katapatan din na mag-share naman sa iba. At hanggang ngayon, ganun pa rin po yung utos sa atin. Na yung gospel na narinig natin, i-share din natin sa iba. Sa panahon po ngayon, marami ng paraan para mag-share. Meron tayong paraan para mag-share sa pamagitan ng, syempre, sa social media, sa My Day natin, sa Facebook post natin, sa Messenger, no? Pero higit sa lahat, yung the best na klase ng pag-share na pwede natin gawin sa pamagitan ng buhay natin. Amen? Sa pamagitan ng buhay natin. Sapagkat, kahit wala kang dalang Bible, kung nakikita ang salita ng Diyos sa buhay mo, mababasa, ang mga Kristiyano po kasi binabasa yan ng buong mundo. Binabasa ang mga Kristiyano ng buong mundo. Kung ano nga ba yung buhay na isa sa pamuhay mo. Sa panahon ngayon, medyo sira yung testimony ng mga Kristiyano. Ang branding ng mga Kristiyano, sila yung mga judger, sila yung mga mababait lang. Lagi ko nakikita, sino pa yung pala church, sila pa yung masama yung ugali. Yun, madalas yung mga ganun, yung mga radical, and doon lumalabas yung pagiging relihiyoso versus pagiging makadiyos. Iba yung pagiging relihiyoso sa pagiging makadiyos. Sapagkat ang tunay na relihiyon ay yung meron kang relasyon sa Panginoong Jesus. Tunay ka ng binagong nilalang, no? Kaya mga kapatid, ang hamon ko po sa bawat isa, yung kapangyarihan ng Diyos sa pinagkatiwala sa atin, i-share din natin sa iba. Amen? Huwag po nating hayaang sa atin matapos. Sapagkat, kagaya ng sinabi ko ng introduction, ang Diyos makapangyarihan, marami siyang kapangyarihan, pero nag-iisang paraan na inappoint niya para maligtas sa mga tao, sila ay manampalataya sa Panginoong Hesus. Maniwala sa gospel. Acts 4 verse 12. Kung di nyo pa alam ang gospel, ito po ang gospel. Narinig kasi natin, napakaliit na salita Napakaliit na salita. 2 syllables lang, gospel. At yung salitang to, hindi pa siya totoong salita. Hiram na salita lang siya. Ito po ang gospel. Sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan. Sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo'y maligtas. Anong pangalan to? Kaninong pangalan to? Panginoong Jesus. Kung di pa po natin alam ang gospel, ito po ang gospel.
Walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng mga tao, kundi ang pangalan lamang ng Panginoong Jesus. Hindi pangalan ni Kibuloy. Di ba? Hindi pangalan ni Diwata. Diwata? Paano nadama yun? Hindi pangalan ni Manalo. Hindi pangalan ni Santo Papa. Hindi pangalan ni Buddha. Hindi pangalan ni Muhammad. Lahat ng mga yung patay na. Si Jesus namatay, muling nabuhay. Kinonquer niya po ang death. At sabi rin po, sa salita ng Diyos, kaya tutuloy-tuloy po natin yan, silang tumatawag sa Panginoon ay maliligtas. Silang tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Silang tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. For the message of the gospel is power of God. Tignan natin yung image ng cross. Ano nga po ba yung mensahe ng cross sa mga Kristiyano? Of course, ang cross ay equivalent sa gospel. Kasi ito po yung patungkol sa paghihirap ng Panginoon, no? Pero ang imahe ng cross ay righteousness of God and wrath of God. Sa Romans 1 verse 18 ito. Romans 1 verse 18. Righteousness of God and wrath of God. Una ko tong narinig kay Bishop Domingo. Sobra akong na-amaze sa revelation na to. Pero ngayon ko lang natagpuan yung verse. Ngayon ko lang natagpuan yung verse na yan. 17 hanggang 18. 17 hanggang 18 tayo. Yan. Ang imahe po pala ng cross ay dalawang imahe. Yung harapan ng cross at may likod yung cross. Harapan ng cross at likuran ng cross. Ano po yung harapan ng cross? Ang harapan ng cross, nagpapakita ng pag-ibig ng Diyos. Ng sakripisyo ng Diyos. Ito po yung nagpapakita ng katuwiran ng Diyos. No? Sapagkat sa magandang balita ay pinapakita kung paano tinutuwid ng Diyos ang kaugnayan ng tao sa Kanya. Sa New King James Version, righteousness of God. For the gospel, tingnan natin, para eksakto tayo. For in it, yon. Sa pamagitan nito, sa pamagitan ng gospel, the righteousness of God is revealed. Okay. Sa pamagitan nitong gospel, the righteousness of God is revealed. So yung unang imahe po ng cross, righteousness of God. Ang Diyos mapagmahal, pero ang Diyos matuwid. Yung ibig sabihin nun eh. Ang Diyos mapagmahal, pero ang Diyos matuwid. Ang Diyos mapagmahal, pero ang Diyos makatarungan. Paano mo pagtutugmain yun? Pag sinabi kasing mapagmahal, parang ginagawa ng mga nanay sa atin, kausapin mo na kapatid mo, patawarin mo na, wag mo na singilin yung utang ng kapatid mo. Ganyan yung mga nanay, na-experience yun na ba yan? Kasi yung mga nanay, mapagmahal talaga yan. Pero ang Diyos, mapagmahal at matuwid. Anong ibig sabihin ng matuwid or makatarungan? Ang ibig sabihin po ng matuwid o makatarungan, pag may utang, kailangan bayaran. Di ba? So paano mo siya ngayon i-reconcile? Ang Diyos mapagmahal, pero ang Diyos makatarungan. Lahat ng tao nagkasala, kailangan bayaran yan. Hindi yung pwedeng palampasin. Kasi kung palalampasin niya ng Diyos, ibig sabihin, mapagmahal ang Diyos, pero siya hindi matuwid. Kasi pinapalampas niya yung kasalanan eh. Mapagmahal ang Diyos, pero hindi siya makatarungan. Kasi meron siyang palakasan eh. May backer. Dahil mahal kita, sige, daan ka na. Pero i-reconcile natin siya. Ang Diyos, mapagmahal, at ang Diyos, matuwid, ang Diyos, makatarungan. Anong ibig sabihin nito? Kahit mahal ka ng Diyos, kailangan pa rin bayaran yung kasalanan mo. At dahil mahal ka ng Diyos, pwedeng hindi na ikaw magbayad ng kasalanan mo, may susugo na siyang iba na magbabayad. Si Jesus yun. So, na-reconcile ba? Na-reconcile yung pag-ibig ng Diyos at katuwiran ng Diyos. So, hindi pwedeng puro love lang. Hindi pwedeng puro love. Hindi rin pwedeng purong righteousness lang. So, si Jesus, ang dinala niya, righteousness, love, and truth. So, yun ang unang image ng cross. For in it, gospel po yan, no? Sa pamagitan ng gospel, sa verse 16, ang katuwiran ng Diyos ay na-reveal. No? From faith to faith. Tignan natin yung verse 18. Ano yung ikalawang image ng cross? Ito na po yung likod ng cross. Ano na po ang nasa likuran naman ng cross? For the wrath of God is revealed. Yung isang image ng cross na hindi natin nakikita, wrath of God. From heaven against all godliness and righteousness. Ito yung binuhos kay Jesus, yung wrath of God. At
kung magiging matuwid tayo sa sarili nating pamamaraan, ito po yung tatanggapin natin. Yung wrath of God, ito yung iniipon, pinipigilan ng Diyos Ama na ibuhos sa atin. Alang-alang kay Jesus. Hindi niya pa rin ginagawa hanggang sa ngayon. So sa unahan, love of God. Sa likod ng cross, wrath of God. No? At kung tayo nakipag-isa sa Panginoong Jesus, tatanggapin natin righteousness of God. Pag tayo nakipag-isa sa Panginoong Jesus, tatanggapin natin yung harapan ng cross. Pero pag tayo, tinanggi natin ng Panginoong Jesus, naging matuwid tayo sa sarili natin pamamaraan, natatanggapin natin yung likod ng krus. Ano yung likod ng krus? Wrath of God. Ibig sabihin, dahil ayaw mong tanggapin yung bayad, yung kaloob na binibigay ng Panginoong Jesus, sige, bayaran mo yung sarili mong utang. Kasi kailangan bayaran ng utang. Sige, ikaw na magbayad ng sarili mong utang. Panindigan mo. At sa mga panahon na yon, hindi sapat ang isang kamatayan para bayaran ng utang na yan. Kailangan bayaran ng utang ng magpasawalang hanggan. Mamamatay ng paulit-ulit dun sa apoy ng paghihirap sa impyerno. Kailangan po mga kapatid maging malinaw yan. Sapagkat may mga nagpipreach ng gospel, puro pagmamahal. Hindi po nila pinapakita yung realidad ng impyerno. Kasi sa iba, ito po yung naging katisuran. Alam niyo po ba ang paniniwala po ng mga Jehovah's Witnesses? Walang impyerno. Kasi kung mahal mo ang iyong anak, hayaan mo ba yung mapaso sa kaldero? Or hayaan mo ba mapaso sa kalan? Sa kalan pa nga lang ayaw mapaso, bakit mo pa dadalhin sa impyerno? Negets nyo? Ganun po yung paniniwala nila sa gospel. Which is ang ganda pakinggan. Sana nga ganun na lang. Pag namatay tayo, pare-pares lang tayo nakahiga. Kung di ka naniwala sa Diyos na sinasamba nila, magiging pataba ka na lang sa lupa. Bakit ko alam? Kasi bata pa lang ako, sinasyaran na po ako ng pinsan ko dyan. Lahat ng mga namamatay, dito pa rin daw yung heaven, lahat ng mamamatay, magiging pataba sa lupa. So yung heaven nila, dito na yon. Pero sa atin, naniniwala tayo ng ang gospel or ang imahe ng cross, dalawa. Righteousness of God and wrath of God. Na ang Diyos, while being mapagmahal, He is also being makatuwid. Wow, parang ano na. Being matuwid, no? Makatuwiran po siya. Naging konyo na. Amen po ba? Malinaw po ba? Palapakan naman po natin ang Panginoon. Ang mensahe ng gospel ay kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas. Pero para sa mga tao na nire-reject ang word of God, ito po ay kahihiyan para sa kanila. Tignan natin yung next. Wisdom of God. It is a message of the wisdom of God. Sa 1 Corinthians 1 verse 18, gospel to those who are perishing is foolishness, but power to those who are being saved. Sige, sa Tagalog na lang. Yan. Ang mensahe tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus ay kahangalan para sa mga taong napahamak. May napanood na ba kayo or may nasyaran na kayo na sinasabi, mahal ka ng Panginoong Hesus, siya ay Diyos na nagkatawang tao na namatay sa krus. Tapos ang sasagot niya sa'yo, kung Diyos siya, bakit siya namatay sa krus? May mga na-encounter na ba kayong ganon? Alam nyo, sa mga Muslim, ganyan po yung ano nila. Kung si Jesus, Diyos, bakit siya namatay? Ang Diyos na namamatay, hindi totoong Diyos. Sapagkat ang Diyos hindi pwedeng mamatay. Foolishness po para sa kanila yung gospel. Para rin sa mga Pariseo ng time na yon. Sige nga, kung tunay kang anak ng Diyos, boba ka diyan. Iligtas mo kami, pati na rin ang sarili mo. Gusto na makakita ng isang circus, ng isang palabas, yung ginagawa sakripisyo ni Jesus para sa kanila kahangalan, kamangmangan. Anong klaseng pagliligtas yan? It's never heard yan, yung ganyang klaseng mensahe. At sa lahat ng mensahe ng kaligtasan, sa lahat ng relihiyon na yan patungkol sa sakripisyo sa sarili. Sa mga Hinduism, Taoism, sa Muslim, pero ang Kristyanismo lamang ang nag-iisang mensahe na yung Diyos mismo namatay para sa mga taong niligtas niya.
Yan lang po yung nag-iisa. At para sa karamihan, yung mensahe po na yan, kahangalan. Pero para sa atin na mga hangal, maliliit na tao, mga normal lang, yan po ay karunungan. Yan po ay kapangyarihan para sa atin na mga naliligtas. Kasi wala tayong ibang aasahan, kundi ang gospel lang po na yan, ang storya lang po na yan. Anong halimbawa ng mga taong marunong? Ito po, nakalimutan ko yung name ng astrophysicist na to sa taas. Stephen Hawking, no? Ano siya, yung nagsasalita siya sa pamagitan ng computer. And isa siya sa pinakilalang atheist. Sabi, heaven is a fairy story or fairy tale for people afraid of the dark. So, pagtakot sila daw sa reality or sa dark, bubaling daw ang tao sa gospel or sa relihiyon or sa heaven or sa Diyos. At may isa pang meme, yung mga atheists daw sa tuwing binabanggit nila yung Sky Daddy sa mga comment section, parang yun na yung nagiging parang pinaka-bomba nila, Sky Daddy. Pero ang corny, no? Pero yun, Sky Daddy ang term nila sa Diyos. Ngayon, si John Lennox, ito naman, buhay pa to hanggang ngayon, he is a mathematician and scientist. Atheism, sabi naman niya, is a fairy story for those afraid of the light. Takot sila sa light. Takot nilang kaharapin yung liwanag. Ano ba ang mas totoo, liwanag o kadiliman? Liwanag. Kasi, yung liwanag ay yung kadiliman, absence of light yan. Yun lang yung kadiliman. Walang matter ang kadiliman. Ang kadiliman lang is absence of light. So, kung i-equal natin sa katotohanan, there is light and there is absence of light. Amen? Yes. Darkness is absence of light lang. So, ang tunay, meron tayong liwanag. Ayan. Sige, tingnan pa natin sa 1 Corinthians 1 verse 24. Sabi rito, subalit sa mga tinawag ng Diyos, maging Hudyo, maging Griego, ba't walang Pilipino? Pasok tayo dito sa Griego kasi ito yung mga hentil. No, lahat ng hindi Hudyo, hentil po ang tawag. Si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Ngunit sa atin, na mga normal na tao lang, mga taga-Floodway, mga taga-JCOD, mga minimum wage, mga hindi naman sobrang runong, si Jesus yung karunungan natin. Amen? Kasi hindi natin kailangan ng masyadong Pero para sa kanila, foolishness yan. Yung mga taong naniniwala sa Diyos, para sa mga ateist na matalino, yan yung mga iniwan na yung rational thinking. Hindi nila alam, bumaling tayo sa faith, sa halip na rational thinking. Sapagkat ang mensahe ng gospel ay kamangmangan para sa mga tao na napapahamak. Ngunit ito naman ay karunungan at kapangyarihan ng Diyos sa mga taong naliligtas. Kaya, nagkaroon ako ng realization na itong mga nakaraan. Sa mga sinesharan natin, especially yung mga makukunat talaga, may gusto tayong sharean yung mga katrabaho natin, maybe kaibigan talaga natin sila, malapit sila sa atin. Or maybe mga gusto natin sharean, mga mahal natin sa buhay na mga gusto natin talaga maligtas, pero matitigas yung puso nila. Alam niyo, pwede natin gawin, bumaling tayo sa mga normal na tao. Maybe hindi natin kakilala, mga tricycle driver, mga nagtitinda, sila yung sharean natin ng salita ng Diyos. Sapagkat, tignan natin sa 1 Corinthians ito, verse 28 hanggang 27. 1 Corinthians 26 hanggang 27. Yan. Mga kapatid, alalahanin ninyo ang inyong katayuan noong kayo tawagin ng Diyos. Ayon sa pamantayan ng tao ay iilan lamang sa inyo ang matatawag na marunong, makapangyarihan at maharlika. Mga taga-Corinthians, karamihan talaga dito mayayaman, marurunong. Pero yung mga unang batch ng mga naligtas, itong mga sinusulatan ni Pablo, ayon sa pamantayan ng tao, ayon sa standard ng mundo, iilan lang sa inyo yung matatawag na marunong, makapangyarihan at maharlika. Iilan lang sa inyo yan. No? Sa standard ng mundo. Subalit, pinili ng Diyos ang mga naturingang hangal sa sanlibutan
upang hiyain ang marurunong at pinili niya ang mga naturingang mahihina upang hiyain ang malalakas. Kaya nga sinasabi ng salita ng Diyos, sabi ng Panginoong Hesus, mas madali pang makapasok sa butas ng karayom ang isang kamelyo kaysa ang isang taong mayaman na pumasok sa kaligtasan. Pero praise God, marami naman naligtas na mayaman, no? Pero sa dami nila, iilan lang po talaga. Tignan naman natin yung ginagawa ng Panginoon, no? Pinipili niya yung mga masabing hangal. Pinipili niya yung mga sa standard ng mundo, hindi mayaman, hindi maharlika. No, para hiyain yung mga malalakas sa pamagitan ng mahina. Para hiyain yung mga marunong sa pamagitan ng sinasabi nilang mangmang. Because ang mensahe ng gospel ay wisdom of God para sa mga naliligtas. Ngunit ito naman ay foolishness sa mga napahamak na. Paano nasabi yung mga napahamak? Lahat ng mga hindi nanampalataya sa Panginoon, piniling hindi manampalataya sa Panginoon, naka-appoint na po sila sa destruction. Yun po talaga ang totoo. Try ko hanapin yung verse sa John chapter 3. Try ko. Parang verse to eh. Ayun. Verse 18. 3:18. John 3:18. Tingnan natin Okay. Sige, patingin. Ay, sorry. Kala ko thank you Hindi hinahatulan ng parusa ang sumasampalataya sa anak. Okay? Ngunit, hinatulan na. Hinatulan na pala eh. Ang hindi sumasampalataya sapagkat hindi siya sumampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. May judgment na pala. Nahatulan na yung mga dalawang klase ng tao to. No? Yung mga taong hindi naman ganun karunungan, pero marunong siya sa Diyos, sumasampalataya sa Diyos, at mga tao na masyadong technical, naghahanap ng ebidensya, hindi evidence yung term naghahanap ng parang material na talaga na kagustuhan niya na gusto makita. Pero yung evidence kasi nandiyan Yung mga sulat, yung mga dati, yung mga testimony ng mga nauna, no? Ayan. Hinatulan na sapagkat hindi siya sumampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Yan. Bakit kaya hindi maunawaan ng isang normal na tao yung gospel? Ang sinasabi po salita ng Diyos sa John 3 verse 6, kailangan niyang ipanganak na muli. Sapagkat iba yung pinanganak sa laman, iba yung pinanganak sa spirito. Tingnan natin. Ayun ang taong pinanganak sa laman ay laman at ang pinanganak sa spirito ay spirito. May mga tao, ang isang normal na tao ang tawag carnal man, natural man, mahirap talaga maunawaan niya yung gospel. Mahirap niya talagang malunok yung gospel. No? Pero lahat naman tayo nag-umpisa sa carnality bago tayo naligtas. So, ang kailangan ng tao, maborn again para maunawaan niya yung gospel. Sa 1 Corinthians 2 verse 14, tingnan natin. Carnal man cannot comprehend or understand the wisdom of God. 2 verse 14. Ito. Sapagkat ang taong hindi nagtataglay ng spirito ay hindi kayang tumanggap ng mga kaloob mula sa spirito ng Diyos. Ito. Para sa kanila, kahangalan ang mga iyon at di nila naunawaan. Porkit di nila naunawaan, para sa kanila kahangalan na yan. Ang halimbawa dyan, syempre, yung mga vision, yung mga sacrifices, yung fasting, yung kahit naghirap na kayo sa buhay, sinasabi pa rin, God will provide. Kung paano kang lumalakas sa pananampalataya, and ganun din yung sa speaking in tongues, para sa kanila, yung mga bagay na di nila naunawaan, kahangalan yan. Sapagkat ang mga bagay na espiritual ay mauunawaan lamang sa paraang espiritual. So, ayun. Ang natural man, hindi po talaga siya makakaunawa basta-basta ng mga ganyang bagay. Pero sa atin, who is being renewed in the spirit, ginawang bagong nilalang, pwede na po natin ito maunawaan.
Amen? Nagiging malinaw ba? Malinaw ba? Ginagawa ko siyang mas mabagal, no? Kasi kailangan po talaga ating maunawaan yung full extent ng gospel. And finally, it is a message of the love of God. Yung una po, it is a message of the power of God. Pangalawa is a message of the wisdom of God. And it is a message of the love of God. Because ginawa ng Panginoon ng story ng gospel dahil sa pagmamahal. Amen? Ginawa ng Panginoon ang story ng gospel mula pa nung wala pang pasimula. Nakaplano na po kung paano mamamatay ang Panginoong Yesus. At since si Lord hindi siya bounded ng time, sabi sa Ephesians, no? Wala pang foundation ng sanlibutan ang earth na slain na si Jesus, pinatay na si Jesus. Wala pang ang earth, hindi pa nakikreate. So, nakaplano siya. Part siya ng isang malaking plano. At yung plano na yun, ginawa ng Diyos dahil sa pagmamahal niya sa mga tao. So, wag isipin ni Numan na ang Diyos ang nagdadala sa tao sa impyerno. Na ang Diyos ang nag-send sa tao sa impyerno. Sino ba ang sinend ng Diyos sa impyerno? Si Satanas lang naman Saka yung mga sugo niya. Ngayon, ang ginawa ni Satanas nung pumasok ang kasalanan. Ngayon, mula nung dati hanggang ngayon, sa panahon ngayon, kasalanan po nagsusugo ng mga tao sa impyerno. Kasalanan. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. So, ang mensahe ng gospel ay dahil sa pagmamahal. For God so loved the world. Sa Tagalog, sapagkat gayon na lamang ang pagmamahal ng Diyos sa sangkatauhan or sanlibutan. Kaya niya ibinigay ang kanyang kaisisang anak upang sino mang sumampalataya sa kanya ay di mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. This is because of love. And ang equivalent ng love, mga kapatid, ay sacrifice. Hindi ka pwedeng magmahal nang hindi ka nagsasakripisyo. Ang Diyos, si Jesus, dahil sa pagmahal niya, nagsakripisyo siya. God demonstrated this love when Christ died for us. Sa Romans 5, verse 6 to 8. Sobrang ganda ng verse po na to, no? Sobrang lakas talaga na dating sa akin nito. For when we were still without strength, in due time, Tagalog na lang ate. Paraan. Ayan. Sapagkat noong tayo'y may hina pa, si Kristo ay namatay sa tamang panahon. Ayan. Sa takdang panahon. Ayan. Sapagkat nung tayo may hina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. Sapagkat nung tayo'y maaasim pa, sapagkat nung tayo'y mga dugyot pa, si Lord binihisan tayo ng bagong bihis. Amen? Ano ba ibig sabihin nito? Sapagkat nung tayo'y may hina pa. Ano ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin po neto, nung panahon na tayo may hina pa, ito pa yung mga panahon na wala pa tayong kayang gawin para sa Diyos. Hindi pa natin kaya mag-ministry para sa Kanya. Hindi pa natin kaya mag-testify para sa Kanya. Hindi pa natin kayang mag-umawit para sa Kanya. Hindi pa natin kayang maglingkod sa Kanya sa tamang panahon na matay siya para sa atin. Yun yung panahon na tayo mahina pa. Wala pa tayong magawa. Hindi pa tayo sanggol nung time na to, patay pa tayo. Wala pa tayong kaya magawa spiritually. Sa panahon na yon, sa takdang panahon na yon, namatay siya para sa mga makasalanan. Nung tayo ay may karamdaman, pinagaling niya tayo bilang siya ang ating manggagamot. Mahirap mangyaring ialay ni naman ang kanyang buhay alang-alang sa isang taong matuwid. Sabi rito, kung mamamatay isang tao para sa matuwid, mahirap yon, pero pwedeng mangyari yon. Kunyari, yung kaibigan mo, or yung anak mo, sabihin mo, anak mo na bata pa, tapos masasagasaan siya, mahaba pa yung future ng batang yan, ang gagawin mo, kukuhain mo siya sa pagkasagasa, tapos ikaw na lang masasagasaan. Kasi may isikay ka ngayon. Pupunta ka sa ibang mundo. May isikay ka na ngayon, no? Sabi niya, kahit maaring may mga has na gumawa nito alang-alang sa isang tao mabuti. Marami na pong gumawa nito na namatay sila alang-alang doon sa tingin nila mas maganda yung future. Ngunit,
Pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo makasalanan pa. Pero tayo, hindi naman tayo mabuti, di ba? Masama tayo, pero kahit masama tayo, makasalanan tayo, kaaway tayo ng Diyos, namatay pa rin siya para sa atin. Gospel is a message of the love of God. Si Lord muna yung nagpatunay na kanyang pag-ibig. It is now our time na patunayan yung ating pag-ibig. Siya yung una hindi siya nagsabi na mahal kita sa salita. Kagaya ng mga iba niyong kachat dyan. Di ba? Si Lord, bago niya sabihing mahal kita, trumabaho muna si Lord. Inalay niya muna yung buhay niya. Kaya mga mahal kong kapatid, this is now our time na maging totoo yung inawit natin na mahal kita, Panginoon. Sapagkat tayo nagmamahal sa Diyos, sapagkat siya yung una nagmahal sa atin. At itong mensahe ng Panginoon na to, itong mensahe ng pag-ibig ng Panginoon na to, nais din niya na ma-share din natin sa iba. Di ba ang sarap pakinggan nito? May warmth siya na mararamdaman sa loob mo na namatay si Lord para sa akin nung ako yung makasalanan pa. Naiisip ko nito yung parang sa Facebook yung mga memes na if you do not like me at my worst, you do not deserve me at my best. Parang ganon. Pero si Lord, ginroom tayo from worse, being worse. Now to being His bride as church. Ang goal niya sa atin maging blameless. No? Walang anumang patsi, walang anumang perfect sa kanyang paningin. Ginugroom niya tayo as kanyang bride sa huling panahon na yun. From being worse. From being, kagaya nung sa alibugang anak, from nagpapakain ng mga baboy, kumakain na kasama ng baboy, amoy baboy. Pagpunta mo doon sa bahay ng tatay mo, bihisan niya yan. Yung singseng, suotan niya ng singseng. Binalik sa kanya, ni-restore sa kanya yung katatayuan dati na meron siya. Mag-celebrate tayo. Ganun po ang ginawa sa atin ng Lord. At yun po ang gusto niyang gawin sa lahat ng tao. Kaya napakahalaga mga kapatid na una sa lahat maunawaan natin kung ano ang gospel. It is a message of the power of God. It is a message of the wisdom of God. And it's a message of the love of God. At i-share din po natin ito sa iba. Mahihiya ka ba kung i-share mo love of God? Wala ka pong dapat ikahiya. Mahihiya ka ba kung ang daladala mo kapangyarihan? Wala ka dapat ikahiya. Mahihiya ka ba kung ang daladala mo karunungan? Hindi ka dapat mahiya. Sa Romans 8 verse 39. Ang kataasan o ang kalaliman o aliman nila lang ay hindi makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ito lang yung nabanggit Pero sa taas, sobrang dami pa. Mga anghel, kagutuman, kahubaran, kamatayan, lahat ng yan, hindi makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na na kay Kristo Jesus. Sapagkat natitiyak kong wala makapaghiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Kahit ang kamatayan o ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan at mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap, ang kataasan o ang kalaliman o alinmang nilalang ay hindi makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Kaya mga kapatid, kung ang Panginoon, Hesukristo ay nasa atin, ang buhay na walang hanggan nasa atin, ang pag-ibig ng Diyos ay nasa atin. Di ba sinabi ko kanina na ang way ng Diyos para maligtas ang tao sa pamagitan ng gospel? May sasabihin pa ako. Ang way ng Diyos upang maiparanas niya ang pagmamahal niya sa sanlibutan sa pamagitan ni Kristo Jesus. Maaari po ba tumayo ang bawat isa? Ito po ba yung mensahe na i-share natin sa ibang tao?
kailangan mga kapatid, ma-master natin yung gospel. Kung ano nga po ba ang gospel, yung dalawang imahe ng cross na nireveal niya. Yung wisdom of God na pinagkaloob sa atin sa pamagitan ng gospel at yung pag-ibig ng Diyos. Kung paanong ang gospel ay mula sa pag-ibig, dapat mag-share din tayo mula sa pag-ibig. Huwag nating hayaan na tayo nagkakasaya-saya sa church, magkakasaya-saya sa langit, pero yung mahal natin sa buhay, mapapahamak. Kasi, pinapanindigan nyo ba or 100% yung pinapaniwalaan ng katotohanan na to, mga kapatid? Kung totoo yan, sa inyong puso, sa inyong buhay, ang sakit sa pakiramdam na yung mga mahal natin sa buhay, mapapahamak, di ba? Parang ang hirap maging masaya. Yung mga magulang, ang hirap kumain pag yung anak nila hindi makakain. Paano pa kaya tayo? May isip natin na yung kinabukasan ng ating mga mahal sa buhay, kapahamakan. Kaya isecure po natin na itong mensahe na to firm sa atin, pinapanimpalatayaan na natin, at may share din natin sa iba. Sapagkat, ang dahilan kung bakit hindi pa dumarating si Lord, hindi pa siya bumabalik, hindi dahil inindyan niya na tayo, hindi dahil kinalimutan na niya tayo, hindi pa siya bumabalik kasi may purpose pa siya para sa atin. Ang purpose niya, kung paano sa langit, ganoon din sa lupa. Kung paano siya naghahari sa langit, maghari siya dito sa lupa. Ma-share yung gospel niya sa mga tao. At tayo po yung henerasyon na pinagkatiwalaan, wag po sanang huminto sa atin. Amen po ba? Pag ginawa po natin ito mga kapatid, napakalaking gantimpala po nito. Hindi po agad kailangan natin sila dalhin sa church. Pero pag dinala natin sila sa church, napansin ko, yung mga tao na sinaran ko, tapos dinala ko sa church, sila yung mga lumago. Sila yung nagstay. Sapagkat kung tunay sila nakakilala sa Panginoon, hindi pwedeng hindi sila mag-church. Kasi ang pag-church po ay isa rin pong biblical na katotohanan. Yung assemblies of God, nagkakasama-sama ang mga mananampalataya. Kaya sa oras na to, tayo'y pumikit at idalangin natin yung mga magulang natin na gusto, or mga tao na gusto nating sharean. Magulang natin, nag-uumpisa sa onting topic, mahal ka ng Panginoon, uy, church tayo minsan. O kaya kung may gawain, invite mo sila. Ako na-invite lang sa pamagitan ng pagkain dahil anniversary. Si Lord ang gagawa ng pagliligtas. Hindi ikaw ang gagawa ng pagliligtas, pero ikaw ang gagawa ng pag-i-invite. Bibig mo, effort mo, ang gagamitin ng Panginoon upang ang mga taong ito ay maligtas. Isipin mo. Sino yung tao na gusto mong dalhin sa church sa linggo? Ipag-pray natin sila. Na malaman din nila yung pag-ibig ng Diyos, yung kapangyarihan ng Diyos, yung karunungan ng Diyos. Mga kaibigan, maaaring kapatid, pinsan, kaklase, katrabaho. O Panginoon, hayag na nga po ang iyong mensahe. Kung paano po sinasabi ng iyong salita ng mabuting balita, kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng mga tao, una sa mga Hudyo, at gayon din sa mga Hentil. Nais po naming hingiin, Panginoon, ang iyong pagtulong sa mga tao na aming shesheran. Aming tatapikin, aming shesheran ng iyong Word of God. Dinadalangin ko po, Panginoon, na ikaw na nga po yung mauna sa kanila. Na kung sila man dumadaan ng matinding pagsubok, kung kami, Panginoon, ay mangusap sa kanila, sharean namin sila, ikaw po ang gumawa ng pagliligtas. Ilid mo po kami sa mga tao na nais mong iligtas, sapagkat nais namin, Panginoon, maging kagamit-gamit kami. Nais namin na yung pinagkatiwala sa amin ay ma-share din namin sa iba. Nais namin, Panginoon, yung kapangyarihan, yung treasure na pinagkatiwala mo sa amin, ma-share din namin sa iba. Panginoon, salamat sa iyo na ikaw nga po nagtiwala sa amin. Ikaw ang nagmahal sa amin ng lubusan. Aking Diyos, pinapabasbasan ko po sa iyo ang aking mga kapatid. Gayon din, higit sa lahat, ang mga salitang nahayag sa oras na ito. Hayaan mo, O Diyos, na ito po ay mamunga, ito po ay lumago, ito po ay maging kapaki-pakinabang. Dinadalangin ko. Marami po salamat. Ito po ay aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Makakaupo na po ang bawat isa. Sa mga gusto palang Narinig mo na ba? Narinig mo na ba? Narinig mo na ba? Narinig mo na ba na ang Diyos ay magbubuhos ng masaganang pagpapala? Tumanggap ng kaligtasan, kalayaan, kapahingahan at kapayapaan, kagalingan at katugunan sa lahat ng ating mga pangangailangan. Ang Jesus Christ, our Deliverer Christian Fellowship, ay nakahandang maging daluyan ng masaganang pagpapala para sa iyo. Samahan niyo po kami sa gawain ng Panginoon. Maaabot ka kahit sa loob ng iyong tahanan through our different online platform. You are invited! Come, join us! Halina, tara! At ihandog ang ating mga pasasalamat, pagpupuri at pagsamba sa ating Diyos na buhay. Be online and be blessed. Be online and be blessed. Be online and be blessed.